yung mga nakikita natin sa paligid natin ngayon, sa nangyayari sa kung saan mang panik ng bansa natin, mapagobyerno, mapapaligid. Naniniwala po ako na paggawa ng mabuti, malayong nararating. So, kailangan tayo yung be the change you want to see. Tayo yung kesyo maliit, kesyo malaking pagbabago yan pag tayo ang gumawa niyan at with good intentions at para sa ikabubuti ng lahat, malayong mararating natin. So, maraming salamat po sa servisyo nyo. Huwag niyo pong isipin at huwag niyo pong sabihin sa inyo mga sarili na hindi napapansin ang inyong trabaho na ginagawa sa ating lugar. Kung wala po ang kapulisan dito sa lugar natin, especially dito sa Panglao, wala pong peace and order. And right now po, nakikita naman natin, marami tayong foreigners na bumibisita, especially it's being known worldwide. Isa po kayo sa rason kung bakit pinabalik-balikan ng lugar ng Panglao. So maraming salamat po sa inyo, sir. Mabuhay po ako po. Breaking news, Alden may malalim na mensahe. Tapos sa bagong post ni Ma'am Catherine, mahal na mahal niya ang OFW, spotted si Alden sa airport. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong pagbisita ni Alden no, sa Panglao Police Station. Invited siya ni Attorney Ralph Calinisan, mga kasembreros. And gaya nga napakinggan natin, may malalim na mensahe si Alden sa mga kapulisan doon sa Panglao, mga kasembreros, na kung saan ay alam naman natin ang nangyari sa ating bansa, sa ating mundo ngayon, mga kasembreros. Now let's pray for Middle East countries, mga kasembreros, na maghari ang kapayapaan at ang protection ng Panginoon, mga kasembreros, sa bansang Israel at sa mga Pilipino na nandun po sa ating nandun po sila sa ibang bansa, mga kasembreros. So dito ay nagpaalala si Alden, nagpasalamat and so on, mga kasembreros. So parang para siyang ano no, kasi nakita ko yung mga post din ni Mayor Mark Alcalam, nagko-courtesy call sa mga police. Parang alam mo yung parang public servant si Alden, posisyon lang ang kulang. Okay, lalagyan mo na ng Mayor Alden, Congressman Alden, or Councilor Alden, no? Parang ano siya, public servant to siya, mga kasas, pero siya yung tipo na he doesn't need to have a position sa government natin para gumawa ng tama, tumulong sa mga nangangailangan and so on, mga kasas. Yung coordination niya sa kasi siya parang versatile, mga kasembres. Yung collaboration niya hindi lang nangyayari sa mga tao sa showbiz industry, sa foreign actors or foreign directors or mga foreigner na mga producers, mga kasembreros. Hindi lang hindi siya limited sa showbiz industry. Malaya siyang nakakagalaw sa gobyerno, nakikipag-collab siya sa mga attorneys, sa mga lawyers, sa mga police, no? Parang na talaga siya, parang kulang na lang iboboto siya ng tao at kulang na lang na tumakbo siyang mayor at iboboto ng tao at manalo, no? Talagang yun na lang yung kulang. Pero sabi niya ay mas nakakagalaw siya ng mas malawak at mas malaya, mga kasembreros, yung kanyang galaw kung siya po ay nasa showbiz industry and yet pwede siya magipag-collab. Parang malaya siya, mga kasembreros. So dito ay may mga pictures din sila kasama si Attorney Ralph Calinisan na part ng kanyang legal team, mga kasembreros. So nag-post din dito si Attorney Ralph Calinisan ng pasasalamat niya kay Soiti, mga kasembreros, sa sa pagpapa-unlock ni Alden Richards sa kanyang invitation doon nga sa Panglao Police Station. Hindi ko lang alam kung Bisaya nito si Sir Ralph, mga kasembreros, or si Attorney Ralph. Nasabi dito ni Attorney Ralph, 3 hours ago, Alden Richards visits police station. I would like to express my deepest appreciation to Alden Richards for accepting my impromptu invitation to visit the Panglao Municipal Police Station. You have certainly uplifted the morale of our policemen by your mere presence. Sa iyong pagdalaw, binigyan mo ng pagpapahalaga hindi lamang ang mga pulis sa Panglao, kundi pati na rin ang buong kapulisan. Thank you for recognizing their hard work in maintaining peace and order. Labas-masok man ang turista sa Bohol, halos walang dumadalaw sa ating kapulisan. Grabe, no? To check on them. Thank you for accompanying. Grabe. Ano ba yan? Bigla ka.
bigla ako napatiri ay dito mga kasembreros na sa message ni Attorney Ralph Kalinisa. Bigla ako napaluha. Ano ba? So dito sobrang touching, no? Ngayon ko lang ito binasa, kaya very raw yung aking reaction na sa message ni Attorney Ralph. Sabi niya, labas-masok man ang turista sa Bohol, halos walang dumadalaw sa ating kapulisan to check on them. Thank you for accompanying me even for a while. Napakalaking bagay nito para sa amin. I was told that I was the first NAPOLCOM commissioner to visit the area. And I am sure ikaw din ang unang artistang dumalaw sa kanila at hindi lang basta artista. Alden Richards ka pa. And meron pa siyang pasabog pala dito si Attorney Ralph. Oh, grabe, napaluha ako bigla mga kasembreros. Best man din pala si Alden sa kasal ni Attorney Ralph mga kasembreros. So hindi pa pala kinakasal si Attorney Ralph, no? This is yet another addition to your very long list of good deeds, Alden. May God bless you more. So grabe. P.S. Alden Richards will also be my best man at the wedding. So grabe mga kasembreros. So kaliwat kanan na ang tawa-tawa muna ako kasi medyo napaluha ako dito sa message ni Attorney Ralph Kalinisa mga kasembreros na sa dinami-dami ng turista, mga artista na pumupunta doon mga kasembreros ay walang pumunta. Tanging si Alden Richards lamang mga kasembreros sa Panglao Municipal Police Station mga kasembreros. Grabe, no? Talagang ay naku po. Ikaw na talaga, Pops Alden. Sana marami pang magiging anak si Pops Alden sa susunod na tuturuan niya ng gantong values na kagaya niya mga kasembreros. So, yun po, no? Talagang nakakatuwa. Tapos, isa sa mga major items natin, spotted si Alden sa, ano yata to sa Terminal 3, sa PAL, mga kasus Philippine Airlines. Hindi pala Manila, final call. So, hindi, parang pabalik na siya sa Maynila, mga kasus from Bohol. Pero ito po ay posted kanina pa. So, baka nasa biyahe na si Pops Alden, mga kasembreros. Dito nga sa Philippine Airlines siya. Mahal na mahal ni Alden ang PAL o Philippine Airlines mga kasus kasi nung Hello Love Again yata ay nagpakita rin ito ng suporta, no? Nag-conduct sila ng black screening ng Hello Love Again kung kaya malapit din sa puso ng PAL or malapit sa puso ni Alden ang Philippine Airlines mga kasembreros. Tapos dito habang nagpapapicture yung PAL crew or mga stewardess yata ito mga kasus na parang ground stewardesses ay nag-aantay si Mama Ten sa likod mga kasembreros. So yun po talagang himala, no? Kasi bihira lang din pagbiyahe si Sir Alden, bihira lang din minsan na nakakapag-picture or napopost yung kanyang video or litrato sa TikTok kasi nga talagang minsan ay mabilisan na din si Alden mga kasembreros na umattend ng or magpa-picture sa sa mga crew sa airport. Ito ang cute na mga estudyanteng to. Sabi ng isa, siya si Alden. Tapos yung kasama niya naman, si Richard. So sabi niya, kami si Alden Richard. Ang cute niya ng dalawa mga kasus. Mamaya ipi-play ko to para magiging good vibes din kayo mga kasembreros. So, siya si Alden, ako si Richard. Alden Richard, sabi nga gano'n. Grabe, no? Nakita mo talaga yung very relevant si Soiti mga kasembreros sa kahit sa mga estudyante. Imagine mo, pwede na niya maging anak to. Pero sa edad mga kasembreros ay talagang very relevant pa rin siya Soiti mga kasembreros kahit sa mga younger generation. Ito may isang fan, hindi ko lang alam isang fan. Isa siyang parang kasama ni Alden doon sa bench active run club or club nila mga kasembreros na ni-launch nga nila ulit or binuhay nila ulit mga kasembreros. So parang sinabi niya pa dito na parang ito yung kompletong video posted by si Oski, no? Si Oscar Ricabar mga kasembreros na isa sa mga showbiz insiders, no? At fans ni Sir Alden. Pero yung fan kanina ay hindi yon si Oski mga kasembreros, no? Tapos dinugtong niya dito yung kompletong ganap ni Alden doon sa Active Run Club. So try ko tong play mamaya. Parang kinumpile niya na almost 2 minutes ito na video mga kasembreros.
kinumpal niya yung video na kinuha ni Oski Recabar, tapos yung kay Tita Long, tapos yung sa MPPH, tapos yung sa kay Francisco Tomines, mga kasembreros, no? Tapos kay Oski ulit, and so on. So, tapos yung isa dito ay kay Francisco to. So yun, kompleto nga siya, mga kasembreros. So, ipi-play ko ito mamaya. So, sabi niya dito, try niya ulit mag-join sa Bench Active Run Club, mga kasembreros. Monday. So, ngayon ay Monday, or kahapon ay Monday, hindi ko lang. So, hindi na yata siya naka-join, no, mga kasembreros, kasi nga, last week pa nila ginawa tong Bench Active Run Club. Tapos Monday, hindi din siguro naalala na kasal nga ni dito. O nga, no, kasi kakauwi nga lang niya galing Bohol, mga kasembreros, no, sa kasal ni Kim at Gerald. So yun, hindi na siguro naka-attend si Pops Alden. Ito, ang cute din ito, mga kasembreros. Isang fan, sabi niya dito, which celebrity do you look like? Tapos nung pag-rolyo na, si Alden Richards daw, mga kasembreros. You are most like him. So, ang cute lang, no? Na nag-post nito kasi siguro ay fan din siya ni Phenomenal Box Office, si Ma'am King. Tapos si Efren Garcia, ito, 19 hours ago, nag-post siya doon sa may venue nga ng reception ng kasal na Kim at saka ni Gerald, kasama sina Pops Alden dito sa picture. Bongga at star-studded talaga ang beach wedding ni Gerald Napoles at Kim Molina sa Bohol. Kabilang sa mga naging groomsmen ni Gerald ang ilan sa mga kanyang celebrity friends tulad ni Alden Richards, Pepe Herrera, na buong pusong sumuporta sa kanya sa special na araw nito. Samantala, hindi rin nagpahuli ang kampo ng bride na sina Kim Molina. Okay. So kasama pala dito si si Dimples Romana, Kakay Bautista at Yasi Pressman. So si Dimples Romana, 'di ba, ay close din ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. So lalo naging special at masaya ang seremonya dahil sa presensya ng kanilang mga kaibigan sa mulang kapwa-artista, kundi tunay na naging saksi sa kanilang pagmamahalan. So yun ko lang nakita na kasama pala si Ma'am Dimples Romana doon sa wedding, no, ng Kemeralda. Kim at Gerald din po, mga kasus. Tapos ito, 8 hours ago, syempre, pinost sa news balita itong kakulitan nga ni Alden at saka ni Kim doon sa wedding nila. Alden Richards present sa Amorita Resort, Panglao, Bohol sa pag-isang dibdib ni Kim at Gerald. Team groom includes Alden Richards, Gerald Anderson, Pepe Herrera, Alex Medina, Ryan Buenviaje, Rafael Sudayan, Peter Paul Corpus, AC Aguilar at Nico Manalo. So si Kuya Kim Atienza, kasi present din siya doon, baka ninong din siya, no, kasi ito ay groomsmen ito, mga kasembreros, ni Gerald Napoles, mga kasembreros. So grabe, no, malalapit lang talaga sa puso ng dalawang ito ang kanilang invite, mga kasus. And especially bihira din umatendo si Alden ng tawag dito, ng kasal-kasalan, mga kasembreros, kasi nga sa sobrang busy. Tapos ito na isa sa mga major items natin. Nag-post si Kath, no, ng kanyang concern sa mga OFWs. Mahal na mahal niya yung mga OFWs, mga kasembreros. Pinost niya ito sa kanyang Instagram or sa kanyang Facebook story, mga kasembreros, my day niya. Ito po ay post ni Manny Pangilinan. Meron silang gagawing tulong sa mga tawag dito, sa mga OFW sa Middle East, mga kasembreros, na kung saan alam natin ang Middle East ay malapit din sa puso ni Ma'am Catherine, kasi nga ay doon yung pinaka last leg nila dati ng Hello Love Again, ni Alden Richards. Post ni Sir Manny Pangilinan, president yata ito ng parang hindi ko sure, president yata ng si TV5, TV5 or All TV, mga kasembreros, no, si Sir Manny Pangilinan, siya yata yung CEO. Sabi dito ay worrying about our OFWs, I've asked PLDT and Smart to offer free calls
for Filipinos in countries affected by the conflict in the Middle East. Details to follow, but the marching order is to make it as easy as possible for our countrymen to reach their loved ones in vice versa. Grabe no, nakaka-touch nito. Post ito kahapon. Si Manny Pangilinan ay presidente rin yata ng SMART, no? At saka, tawag dito, SMART and, ano nga ba? Basta PLDT ng mga kasembreros para mas madali daw makontak ng mga Pilipino yung kanilang mga pamilya sa conflict nga, sa apektado nga na lugar sa Middle East ay libre. No, libre ang tawag mga free calls for Filipinos. Grabe no. Maraming salamat po Sir Manny sa iyong hakbang na ito na talagang kailangan ngayon na maging updated ang mga pamilya ng mga apektado po sa Middle East dito sa Pilipinas at doon mga kasusunod. They need to contact easily without charge, no? Grabe. Maraming salamat at pagpalain pa po kayo Sir Manny Pangilinan. So alam natin ang OFW talaga or OFWs ay malapit na malapit sa puso ni Kath, no? At saka ni Alden. Mga customers kasi yung Hello Love Again, ang Hello Love Goodbye, Hello Love Again ay talagang nakasentro ang storya sa mga OFWs natin mga kasembreros. So talagang maraming salamat. So nagulat nga ako tsaka namin na-idea ito ni Ma'am Catherine mga kasembreros. Posted, no? Parang nirelay niya lang information din po. Tapos, next item natin, post ito ni Ma'am Donna May, no? 16 hours ago. They both wearing eyeglasses. Miss Catherine Bernardo and Alden Richards, no? Tapos si Kath dito ay picture niya. Sa Ivy Clinic, si Alden naman ay sa out of order yata ito niya, mga kasembreros na tawag dito, na outfit na may glasses nga siya. Premiere night ng out of order. Tapos may ilang candid photos din dito sa kasal ni na Kim at Gerald mga kasembreros na kinumpile ng isang fan. Okay, so naka-blue yung dito yung sina Dimples Romana, yung mga yung dito, yung mga abay sa kasal na babae, mga kasembreros. So, yun po si Pressman, si Kakay Bautista. So, andito rin po mga kasembreros. Nakaka-good vibes din ito, no? Pinost ng isang fan, mga kasembreros. Tapos, may picture dito na nakayakap si Alden kay Gerald Napoles. Ito pa ay nung time na after mag-blow ng candle ni Gerald mga kasembreros, no, kasing birthday niya. Napapaisip ako dito magkano kaya yung binigay na pera, no, or regalo ni Alden sa kanyang kumare hindi naman siya kumare talaga magkaibigan sila tapos abay lang siya sa kasal. And siguro, no, iba kasi yung principal sponsors So maliban sa principal sponsors, may mga abay, no, groomsmen at saka mga bridesmaid, mga kasembreros. So pero napapaisip ako magkano kaya binigay niya na. Kasi nga bestie to sila. Tapos sa kasal kasi, 'di ba? Doon kaya Lovely Abelia na kasamahan niya, ayan, nagbigay siya ng mga aircon and so on, mga kasunong kasal nila, and may mga pera pa. So talaga sila Lovely lang yung umaayaw, mga kasembreros, no, dun sa binibigay ni Alden Richards. So lalong-lalo na pagkakasal, hindi bababa sa 50,000 or 100,000 ang binibigay ni Alden dito kasi syempre kasal. So grabe, no. And mas lalo na pinagpapala si Alden, mga kasembreros, sa mga blessings na binibigay at tinutulong niya sa ibang tao, especially sa mga mas nangangailangan, no, mga foundations and so on, mga kasembreros. Yun, sila na lang yung nakakaalam syempre kung magkano talaga yung binigay. Gulat ka, no, talaga binalanda na nila yung amount, mga kasembreros. Pero hindi po, ito po lang dito para sa kanila na lang yun, mga secret na lang kung magkano yung binigay na regalo ni Alden, mga kasembreros. Tapos ito, may isang foreigner na nag-interview sa isang pinayata. Parang tinanong siya kung sino yung local artist or local fashion icon na hinahangaan niya.
Tapos sinabi niya dito ay si Catherine Bernardo. So, nung tinanong siya na kung ano yung what do you love about her style, sabi niya very basic. Tapos, elevated basics, mga kasembreros. So, hindi ko lang nakalimutan ko yung pangalan kung sino ito, mga kasembreros. Pero, yun, siya po ay nagagandahan sa fashion style ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos ito, pinost din pala ng ng Trending World, mga kasembreros, yung pagtanggap ni Alden sa kanyang award sa MVT, one of the most valuable taxpayers for 2025 sa BIR nga noong mga nakaraang linggo, mga kasembreros. 23 hours ago by Trending World, Alden Richards was honored as most valuable taxpayer for 2025 at the Bureau of Internal Revenue's 2026 tax campaign kickoff in Calamba, Laguna. In his speech, Alden said the award is a reminder of citizens' shared responsibility to help build the nation. He encouraged fellow entertainers and private individuals to pay taxes honestly and on time, emphasizing that being a responsible taxpayer is something to be proud of. Richards continues to expand his career following the success of Hello Love Again and is set to star and co-produce the international action big film Big Tiger. So yun siya, na-mention na rin pala dito ang HLA at ang Big Tiger, mga kasembreros. So yun po. Actually, parang yan lang sa ating Kathleen items, mga kasembreros. Tapos may pi-play ba ako dito? Yon, play ko itong mga videos na ito para pampag-good vibes, mga kasembreros. Tapos ang salita ng Panginoon ay pakinggan din po natin. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Do you have a local fashion icon? I think Catherine Bernardo. What do you love about her style? Very basic. You love elevated basics and making them work. I can tell today. I love it. Tatat, ako siya, si Alden, ako si Richard. Alden, Richard! Miss kita, Paps. Tama ko, try ko maka-join next Monday. Yeah, thank you. Let's go. One more. 3, 2, 1. Okay. Ito naman din dyan. Dito. Thank you. Napaka-abundant po ng ating Word of God, mga kasembreros. Ang title ay Aning mula sa Diyos or Harvest na mula kay Lord. Psalms 67 verses 6 hanggang 7. Then the earth shall yield her increase. Ito yun, God, our own God, shall bless us. God shall bless us, and all the ends of the earth shall fear Him. So, napakaganda ito, mga kasembreros, yield ng increase, kumbaga pa yung ating harvest, yung ating ani, mga kasembreros, ay mas dadami pa, mas mag-increase pa siya, mga kasembreros. So ito po ay literal na mga prutas, for example, mga harvest na palay, for example, vegetables, for example. Pero sa buhay natin, dapat isipin natin na may mga prutas, may mga bunga, mga kasembreros, na hinahanap ang Diyos sa ating buhay, yung characters natin, yung mga ugali natin, which are definitely more important, yung mga traits or mga characters, good characters na ito, mga kasembreros,
na dapat nating taglayin. So, ang mga good characters na ito ay dapat na develop over time, nag-increase, nag-improve mga kasembreros, no? Kung dati ay wala kang panahon sa Panginoon, ngayon ay may panahon ka na. Kung dati ay ikaw ay palamura, ikaw ngayon ay maingat na sa iyong mga salita. Kung lasinggero ka dati, ngayon ay hindi ka na lasinggero. Kung hindi mo mahal dati ang nanay mo, ngayon mahal mo na. Yung magulang mo, for example, kung hindi mo mahal ang kapatid mo dati, ngayon mahal mo na. So, kung dati hirap ka sa pagpapatawad, ngayon nagpapatawad ka na. Kung dati hindi ka maawain, ngayon maawain ka na. So, because of the grace of God and because of the blessings and favor of God, mga kasombrero, sa ating buhay. So, yung mga taong nagpapatawad, yun yung mga taong napatawad ng Diyos. Pansinin natin yung mga taong yung mindset na ayoko magpatawad. So feeling nila hindi sila pinatawad ng Diyos. Hindi nila unknowingly, hindi nila alam na grabe yung pagpapatawad sa atin ng Diyos. Kung kaya tayo din ay dapat magpatawad. And ang pagpapatawad actually, no, ang isa sa pinakamahirap gawin, mga kasama sa buhay natin, especially kapag grabe yung sakit na naidulot ng tao sa atin. So kung kaya mahirap sa atin magpatawad, mga kasembreros. So, naalala ko yung sinabi ni Catriona Gray, magkausap sila ni Vice Ganda, no, sa It's Showtime yata yon. Sabi niya, parang tinanong siya ni Vice Ganda kung nangyari na ba kay Catriona Gray yung sinaktan siya ng lalaki or ng tao dati, tapos nung nakita niya ulit yung tao, parang nagagalit ba ito? Sabi niya hindi. Sabi niya gano'n. So parang sabi ni Catriona Gray, parang mas pag nakita niya yung tao, mas na-realize niya na mas nakakadagdag daw yun na ma-achieve niya or maramdaman niya yung fullness ng healing. So parang mas lalo siyang mas lalong naghihilom ang sugat, mga kasembreros. So parang gano'n, or sakit na kanyang naranasan sa taong iyan. So parang kabaliktaran siya, mga kasembreros. Yun po, no, which is definitely hindi lamang si Catriona Gray, marami pa, no, yung pagpapatawad, mga kasembreros. Pero dito, no, going back, mga kasembreros, ay ang Diyos po natin ay nagpapala sa mga taong may takot sa Kanya ng ng abundance, ng harvest, no, ng provision, mga kasembreros, because our God is our ultimate provider. So kagaya dito sa probinsya, talagang uso sa amin talaga ang magtanim, no, magtanim, mga kasembreros, no. Kapag may lupa, talagang mindset namin mag-atamnan, no, tamnan ng kahit anong gulay, ng kahit anong mga pwedeng makonsume or makain, mga kasembreros, sa pagkainan natin, no, may serve sa ating hapagkainan. So which is definitely farming, no, isa sa mga talagang pinagkikitaan dito sa probinsya, mga kasembreros. Kapag dito ka sa probinsya tapos hindi ka marunong magtanim, ay hindi kompleto ang iyong pagiging probinsyano. So parang ganoon siya, mga kasembreros. So kahit na wala kang palayan o wala kang malawak na lupa sa gilid ng bahay mo, no, kagaya sa amin, mga kasembreros, ay talagang kami po ay alam mo yon, talagang tanim is life, gulay is life, saging is life, no, niyog is life. Nagganon siya, mga parang lahat ng klase na pwede namin itanim, mga kasembreros. Recently nga ayan, nabahaan, no, yung iba naming pananim, mga kasembreros. So kailangan magtanim ulit kapag natuyo na at saka pwede nang tamnan ulit yung mga lupa. So ang baha actually, for your information po, no, mas nagiging mataba ang lupa after mabahaan, mga kasembreros. So parang nagiging pataba yung baha, mga kasembreros. Although, no, talagang ayaw namin ng baha kasi yung natanim namin dati, kagaya ng mapapaya, talagang namatay sila, mga kasembreros, kahit may mga bunga na. And then yung ibang mga pananim. So may mga ibang tanim naman na nakaka-survive sila, no, kahit na mabahaan, mga kasembreros, kagaya ng mga alugbati, gabi, and so on, mga kasembreros, no. So which is may advantage at disadvantage, pero it's more on disadvantage, no, mga kasembreros, kapag bumabaha kasi back to zero na naman tayo. And isa sa mga advantages actually pag bumabaha dito, may mga rasyon, no. May mga tulong mula sa gobyerno, private sectors, and so on, mga kasembreros. So which is nagpapasalamat din kami. So dito talagang harvest, no, ani ang labanan, mga kasembreros, kapag dito ka sa probinsya.
no? Tanim is life, mga kasombrero. So specifically, kapag tayo po ay may takot sa Panginoon, ang Diyos natin ay magbibigay sa atin ng increase, no? Which is, yun nga, no? Talking about mga pananim. Psalms 67 verses 6 hanggang 7, mga kasombrero, ay beautiful declaration of the goodness of God and the abundant blessings He bestows upon His creation. This verse highlights the relationship between the earth and its creator, stating that the earth yields its increase. When we consider the words of this verse, we see a deep connection to our reliance on God for sustenance and provision in our lives. So, hindi lang siya harvest na yung na-mention natin kanina, mga kasombrero, but yung sustenance ba no, ng mundong ito, ng earth, ng mga kasombreros, na ang Diyos po natin ang may control. Siya po ang may approval at may rejection, mga kasombrero, depende sa kanyang decision. The earth, which can be seen as symbolizing all creation, flourishes under the blessing of God. So grabe, no? Kapag walang blessing ng Panginoon ng isang kapag ang isang lugar o ang isang pamilya, kapag walang blessing ng Diyos, mga kasombrero, ay maggulo, parati nag-aaway, no, hindi sila nakapagplano ng maayos, walang resulta na maayos, because hindi ka naman makaka-expect ng magandang resulta kapag ang tao at saka ang pamilya ay nag-aaway-aaway, no, mga kasomberos. So kapag maggulo ang pamilya at saka kunwari yung nanay, yung anak hindi ginagalang magulang, parati nag-aaway and so on. So, hindi ka mag-expect ng good result, mga kasomberos. In our daily lives, we often seek blessings in various forms. Sometimes, it's a good harvest in our work, an abundance of love in our relationships, or simply feeling fulfilled and happy. So, kagaya na mention ko kanina, mga kasomberos, na hindi lamang sa pananim natin mararanasan itong abundance ng Panginoon po, pwedeng sa abundance, sabi dito, love in our relationships, yung maganda yung turingan nyo na magpamilya, ang nanay, ang tatay, mag-asawa ay nagmamahalan, ang anak sa magulang ay mahal niya. So nagmamahalan in general ang buong family, no, relationships, no, or simply feeling fulfilled or happy. So kapag masaya ka, kapag punong-puno ng purpose ang buhay mo, so you feel fulfilled, mga kasomberos, ay isa rin yung harvest or ani, no, or blessing sa Panginoon, mga kasomberos. Provision, so it's intangible and tangible provisions, mga kasomberos, ang tinutukoy ni Lord dito, no. Hindi lamang siya yung sa mga harvest nga natin na pagkain, but most especially yung good and harmonious relationship sa ating tahanan. This verse reminds us that true prosperity comes from our relationship with God. So it is not just about the physical blessings we observe around us. It also involves the spiritual peace and satisfaction that can be found in Him. When we cultivate a faith-filled relationship, we unlock a fullness that is beyond mere material gain. So hindi lamang siya material na mga yung nga, no, na blessings, mga kasus, but ang pinakamahalaga. Kasi anhin mo naman, no, parati natin sinasabi dito na anhin mo yung masarap na pagkain, maraming pera, maraming properties, malaking bahay, may mga kotse, and so on. Kung nag-aaway naman ang pamilya, di ba? Yung nanay, tatay mo hindi magkasundo, magkapatid mo hindi magkasundo, nag-aaway kayo sa gantong bagay. So, walang peace, walang good relationship, mga kasomberos. So, aanhin mo naman yung mga ganon kung nag-aaway naman kayo. So, mas gusto nyo pa na tumira sa isang simpleng tahanan na kayo ay nagmamahalan at nag-uunawaan sa bawat isa, no? Mga kasomberos. So, then comes the profound assertion that God, even our own God, shall bless us. This distinction is potent. It emphasizes that this blessing comes from a personal relationship with God. He is not just a distant deity. He is our own God who cares intimately about our own lives. So this invites us to view God not solely as a provider, but as a loving Father invested in our well-being. So hindi lamang siya taga-provide, no? Gusto niya tayo na mapalapit sa kanya, mga kasus. That is why sinasabi dito ni Haring David na yung lahat ng lahat ng nagtitiwala at may takot na may divine fear sa kanya ay blessings ang kanyang dala, mga kasomberos. So it must be an intimate, no, or close relationship, mga kasomberos, ang kayang gawin ito, mga kasomberos. So another lesson is the call to be conduits of God's blessing. So dapat instruments tayo, no, or channel
ng blessing ng Panginoon, mga kasambras. We are entrusted with the task of sharing the bounty that God has provided us, whether it is through our time, resources, or love for others. When we bless others, we reflect the heart of God's intentions for humanity. We can create ripples of kindness and generosity that help transform the world around us. So magiging tayo, instrumento, mga kasambras. Kung ba nakatanggap tayo ng pagpapala o nakatanggap tayo ng pagpapatawad, so mula sa Panginoon, so magpatawad din tayo sa ating pamilya or sa taong nakasakit sa atin, or hingin natin din yung pagpapatawad nito. Kasi minsan tayo rin yung nakakasakitin. So pag tayo ang nagkasala sa iba, so hingin din natin yung pagpapatawad nila, mga kasambreros. So ganoon po siya. Kung tayo ay nakatanggap ng pag-ibig mula sa Panginoon, so magiging instrument tayo ng pag-ibig din sa ating pamilya at sa mga tao sa paligid natin, mga kasambreros. So kung tayo po ay nakatanggap ng peace, no, sa ating Panginoon, so maging peaceful din tayo at maging peacemakers, mga kasambreros, sa ating kapwa-tao sa paligid. Alright? Sinama sa Word of God, ha? No, apoy pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At saka character na parati nagpapasalamat sa harvest, sa abundance, sa blessings ng Panginoon sa ating buhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasama. Paalam po. I love you.